ilang rounds ng vodka at rum sila Rosario at Spencer, habang ganadong-ganado si Spencer sa pagkakwento ng mga bagay patungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Labas naman lahat ito sa tainga ni Rosario. Wala itong ibang iniisip ngayon kung hindi ang mga bagay na kanyang natuklasan patungkol sa dating pangalan ni Daniel. Tunay nga kanyang ito ang tunay na pagkatao ng kinikilala niyang asawa? At sino si Claudia Arete sa katauhan? Kanyang hiniram din naman. At anong ibig sabihin nila sa pagkawala nito mahigit isang dekada na nakakalipas? Ito ang mga kaisipang pumupuno at gumugulo sa kanyang isipan sa mga oras na ito. Kung kaya wala siyang lugar para sa talambuhay ni Spencer. Sa sobrang inis at sa pakiramdam na tila siya pinagtaksilan at pinaglihiman ng tinuturing niyang kakampi, labis ang galit na kanyang nararamdaman. Upang maibsan ito ay tangang pag-inom lamang ang ginawa niyang takas. Rosario, hey, easy lang. Mahaba pang gabi. Biro pa ng kasama. Tinitigan niya ito at tatahimik si Spencer dahil dito. Bigla naman binawi ng babae ang ginawa at saka ngumiti. Well, hindi ako na-inform na lolo ko pala ang kasama ko. Sabay ngisi. Don't a buzzkill, okay? I can hold my liquor. Tinaas niya ang kanyang kamay. Fine. I'm just saying, let's enjoy this. So, puro ako na lang ang nagkikwento. How about you? I want to know a lot of things about you. Banat pa nito. What's there to tell? I am gorgeous, smart, and filthy rich. Thanks to my husband. Pambabara niya dito. Lahat naman ng tao dito sa Palawan ay alam iyan. What I want to know are more personal things about you. Direct ng bawi nito. Nilagwak niya ang huling baso ng kanilang iniinom. Time's up, Spencer. Cinderella needs to leave. Bring me to my room and you may leave. Sagot ito. Bakit? Sorry. Masyado bang mabilis? Sorry. I just really want to know you. Hayaan mo. Hindi na ako magtatanong pa. Pakiusap nito. Umiling ang babae. Told you not to be a buzzkill. Now, will you be a man? And bring me to my hotel room. Lucky card is in my purse. At pagkayaring sabihin iyon, anyok-yok niya ang kanyang ulo sa balikat ng kausap at tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Kaya naman, dali-dali siyang binuhat ni Spencer. Kinuha ang keycard sa maliit na bag nito at tinala sa kanyang hotel unit. Upang maiwasan ang panibagong iskandalo sa paglabas, nakayuko siyang pumasok ng elevator habang tinatago niya ang mukha ni Rosario sa kanyang dibdib at tinakpan ito ng kanyang buhok. Pagdating sa floor unit, ay mabilis na itong lumabas ng elevator at dali-daling hinanap ang room number nito. Pagkatapat sa pinto ng hotel room na ito, ay sinubukan ni Spencer na gisingin si Rosario. Rosario, kaya mo ba? Ibababa sana kita dito. Andito na tayo sa hotel room mo. Pero hindi ito sumagot. Hey, we are here. Ihahatid ba kita sa loob? Napulunok pa si Spencer sa ideya na tanging sila lamang dalawa ang nasa loob ng hotel kapag nagkataon. Rosario, papasok ba ako? Humigpit ang yakap sa kanya ng babae. Kung kaya naman, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang pumasok. Huminga ito ng malalim at saka ginamit ang keycard. Tinap niya ito at tuluyan ang pumasok sa pinto ng pagtataksil. Lingid sa kanyang kaalaman. Lahat ng ito ay kasama sa plano ni Rosario. Hindi napansin ni Spencer ang maliit na paraso ng tela. Mabilis ay hinarang ni Rosario sa sarduhan ng pinto pagpasok nila upang manatili itong nabubuksan. Ito ang unang hakbang ni Spencer patungo sa kanyang patibong kung saan hindi na siya makakaalpas pa. Agad ng kasunod nila si Russo, isang kakampi na nagnanais din pagbagsak ng mga baldamesa. Sinimulan nitong kumuha ng mga litrato mula sa lobby, sa restaurant, sa bar, at ngayon naman ay sa loob ng sa hotel room. Maingat ang mga naging galaw niya upang hindi mapansin ni Spencer, habang ang lalaki naman ay okupado sa walang mali na si Rosario. Ilalapag na sana niya ito sa kama nang bigla siyang sukahan ng babae. Sa pagkaabala,
ay mabilis na nakuha ni Rosario ang smartphone nito mula sa kanyang pocket at saka itinago. Agad siyang humingi ng pasensya at dali-daling umarting mahina na pinipilit ayusin ang nadumihang damit ng lalaki. Agad na tinanggal ni Spencer ang kanyang damit. It's okay. How about you? Nadumihan na rin ang iyong damit. I'll call someone from the... No, sigaw nito. I have clothes in the closet and meron din ang asawa ko. Hindi kayo nagkakalayo. Please, yun na lamang ang suotin mo. I am really sorry. Nagkunwari siyang tipsy. Hindi alam nito ang isasagot, kaya kinumbinsi pa siya ni Rosario hanggang sa mapapayag ito. Okay, I'll get it for you. Huling sagot ng lalaki. Pagkataliko dito, ay agad tinawagan ni Rosario ang numero ni Margarita, ang hubad na asawa ni Spencer. Kanina ka pa namin tinatawagan ni Spencer. Hello? Hello? Kailangan ka ng asawa mo. Ngayon na. Sigaw ng babaeng matanda sa kabilang linya. Abot tayo nga ang ngiti ni Rosario sa ating narinig. Pero na marinig ang yabag ni Spencer pabalik sa kama. Agad niyang tinago ang phone sa likod ng lampshade. Sinugurado niya. Nakakonekta pa rin ang tawag at saka siya ng salita. Sorry Spencer, naging pabigat ako sa iyo ngayong araw. Hindi ko kayang tumayo. Maaari mo ba akong tulungan na tanggalin ang aking suot at hatid mo ako sa shower? Kailangan mo rin naman mag-shower dahil nadumihan at abasa kita. Sa alok ng babae ay nakaramdam ng init ito at bigla siyang namula. Ha? Sige. Pero balita ko ay kailangan ka ng asawa mo sa ospital. Baka siguro kailangan mo nang umalis. Hayaan mo na ako mag-isa. Kaya ko naman ito. Paabo pa nito. Pero maraing tumanggi ang lalaki. No, marami magbabantay sa kanya roon. At isa pa, mas importante ang kalagayan mo ngayon. I can't leave you alone here. Oo, dalawa lang tayo ngayon. Please, undress me slowly and gently. Sambit niya na may halong pangaakit. Unti-unti nabubuhay ang dugo ni Spencer. Come here, Spencer. Pakihila ang tali sa likod ko. Wika pa nito. Huminga ito ng malalim at lumapit sa babae. Dahan-dahan niyang hinila ng kanyang nanginginig na daliri ang tali ng damit ito sa likod. Hindi niya sinasadya. Tumama ang kamay niya sa puweta ng babae at ito ang naging hudyat kay Spencer. Para lumabas ang tinatago niyang pagnanasa sa babae. Ang marahang pagtanggal ng saplot ay naging marahas. I can't control myself. Nababalo na ako sa iyo. Hindi ko kaya magpakamaginoo sa iyo. Alam mo ba yon? Bakit? Ano bang gagawin mo sa akin? What will you do? Inosente niyang tanong. I want to kiss you. You are driving me crazy. You are making me a damn mad. Sigaw nito. Please, I need to get change. Help me undress. Pamimilit ng babae. Kapag hinawakan kita, baka wala na magawa ko sa iyo. Sambit ni Spencer na balisa at sabik. Sinadya ni Rosario na bitawan ng damit niya at dahil dito ay nasilayan nito ang buo niyang katawan. Bahala na, sigaw nito at bigla niyang hinabulot ang babae at saka ito niyakap. Spencer, what are you doing? Don't, please. Gulat na reaksyon ni Rosario. Hanggal na lang ako. Ang palalagpasin ko pa ito. Isa kang perpektong nilikha. Hirid pa nito. Nagsimula siya magpumiglas. Pero isang ungol. Ang aksidente niyang napakawalan. See? Gusto mo rin ito. May asawa ka. May asawa ako. Please? Wag ko kunwari. Wag mo makaawa niya. Habang inihiga siya ni Spencer sa kama. Ang kanyang pagpumiglas ay unti-unting nawala at nanayaan itong gawin ang lahat sa kanya. Tell me you like it. Tell me. Yes, pero we need to clean up. Pero hindi pumayag si Spencer at ipinagpatuloy ang ginagawa. At nagpatuloy ang pagkataksil ni Spencer sa kanyang asawa. Hindi man lang niya namamalayan na ang lahat ng kanilang ginagawa ay naririnig mismo ni Aurora na nagpapanggap na Margarita at ang kanyang ina
na si Gloria at kapalit ng pag-aali ng katawan sa kinamumuhiang niyang lalaki, nagtagumpay siya makakalap ng ebidensya na kanyang gagamitin sa mga susunod na pagkakataon at upang maibsan at mabawasan ang panidiri sa sarili habang ginagamit at binababoy siya ng dating asawa. Pumikit na lamang ito. Kumapit na mahigpit sa kumot na siyang saksi ng lahat at patuloy na itinuon ang kanyang isipan sa kasipang, anong pakiramdam na maagawan ng asawa Aurora? Anong pakiramdam na marinig at tayo ka lang para sa asawa mo? Anong pakiramdam na wala kang halaga sa kanya? Brace yourself, aking kakambal, dahil mas malala pa diyan ang sasapitin mo at 10 ng pamilyang Valdemesa. Mama, si Spencer na po ba tumatawag? Kanina pa po sumasakit ang aking tiyan. Ang sabi ng doktor, ay kailangan niya makausap ang asawa ko. Wika na Aurora, bilang Margarita. Nako iha, siya na nga. Sandali, at kakausapin ko itong magaling mong asawa. Ila-loudspeaker ko na lang, para madinig mo din ang kanyang sasabihin. Dahil sa nalalapit pagluluwal ng apo, mula sa paboritong anak, ay naging mabait na pakikitungan ni Gloria kay Aurora. Bunga na rin ito na masigasig na pagsisipsip ni Aurora bilang Margarita. At alam mo na iba nakakaalam na kanyang pagpapanggap kundi si Francisco. Sinagot ni Gloria ang tawag ng anak sa numero ng asawa. Lingid sa kanyang kaalaman na higit sa isang tinig ng anak ang kanilang maririnig. Isang dilubyo ang nakaamba sa kanilang buong pamilya. Kanina ka pa namin tinatawagan Spencer. Hello? Nang walang sumagot, ay nilakasan niya ang kanyang boses. Hello? Kailangan ka ng asawa mo. Ngayon na. Sigaw nito. Pero tanging kaluskus pa lamang ang kanilang naririnig. Mama, baka walang signal dito sa loob. Try niyo sa labas ang kwarto. Suwestyon ni Aurora. Mabuti pa nga. Tugon nito. At ang lalabas sa siya, isa namang lumakas sa mga hibag kung kaya natigilan si Gloria. Pero mas lalong naging tahimik ang kapaligiran na makarinig sila ng isang tinig bukod kay Spencer kung kaya nagkatingin na ng dalawa. Sorry Spencer, naging pabigat ako sa iyo ngayong araw. Hindi ko kayang tumayo. Maaari mo ba akong tulungan na tanggalin ang aking suot at ihatid mo ako sa shower? Kailangan mo rin namang mag-shower. Naladumihan ka at nabasa kita. Wika ng babae. Halos mapatalon si Aurora mula sa kama. Natumba niya sa bitan ng swero at tatanggal din ito mula sa kanyang sugat. Nung kinuha niya ang smartphone sa kamay ni Gloria, kaya sumirit ng konti ang dugo at nagkalat ang likido mula sa swero. Hoy Spencer, walang hiya ka talaga. Sino iyang kausap mo? Hayop kayo. Sino iyang kausap mo? Nasaan ang hayop ka? Taksil ka. Nanggagalitin si Aurora na sumisigaw. Halos mapatid ang litid at kitang-kita rin ang galit na ugat ito sa noo at sa sentido. Gulat man sa mga naturang salita, ay hindi mapigilan ni Gloria ang pagwawala ng manugang dahil kahit siya ay kinikilabutan sa kanilang naririnig. Pero wala sila makuhang sagot mula sa kabilang linya kahit anong tawag at sigaw nila dito. Iha, kumalma ka. Ang iyong anak baka mapano ka. Ito na lamang ang kanyang nasabi. Nanatili sila sa pakikinig mula sa pag-aanyaya ng babae sa shower hanggang sa mahubaran ito. Pero hindi kinaya ng magbiyanan ay mga sumunod na pangyayari. Pabali-balo si Aurora sa mga sumunod na eksena habang si Gloria naman ay napatakip ng bibig at napailing-iling sa sinasambit ng kanyang anak. Nababaliw ako sa iyo. Baka kapag hinawakan kitang muli, hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili. Ito ang sinabi ni Spencer sa babae. I want to kiss you. Dinig na dinig ni Aurora ang lahat at may pagkakailang asawa niya nga iyon. Hayop ka! Hayop kayo! Sigaw ni Aurora na hindi alintana ang dugong bahagi lumalabas sa kanyang ugat. Halos pisa na niya ang cellphone habang pinapakinggan ang mga sumusunod na pangyayari hanggang sa tumindi ng tumindi ang mga naririnig niya. Pero ang tanging pumupuno sa kanyang pasensya ay nang marinig ang mga katagang ito. Mas importante ka sa akin. Mas gusto kita kaysa sa asawa ko. At ang gabing iyon ay naging punong-puno ng masasarap na palitan ng mga ungol ng dalawa.
Sapat na mga narinig ni Aurora upang mapatunayan na nambababae nga si Spencer. Labis ang sakit sa kanyang nadarama. Hindi tumigil-tigil ang luha sa kanya. Panay ang sigaw nito, pero wala itong boses na lumalabas sa kanyang bibig. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa sakit. Hindi napansin na dinudugo na pala siya. Ang tayang nasa isip lamang niya ay ito. Bakit Spencer? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Pinatay ko ang aking kakambal para sa'yo. Nagpanggap ako bilang siya at kasama sa iyong buong pamilya kahit para na akong tanga. Pinaglingkuran kita sa gabi at araw. Binigay ko ng buong buo ang pagkatao ko sa'yo. At ngayon, nadala-dala ko ang anak mo. Bakit? Bakit mo ito nagawa? Paghihinagpis si Aurora, wala na siyang ibang naririnig. Agad na pinatay ni Gloria ang tawag at tumakbo palabas ang kwarto na makita niya, dinudugo ang manugang. Dok! Dok! Sigaw nito sa hallway ng hospital. Dali-dali, pumunta ang mga nurse at tumawag ng emergency na makita nilang nakahandusay ang walang malay at tuguan na si Aurora sa sahig. Diyos ko, ano nangyayari, Dok? Iligtasin niyo ang apo ko. Sigaw ni Gloria. Sa kasamang palad, ang pangunahing inalaala ng biyenan ay ang kanyang sariling apo, ang kanyang sariling dugo. Agad na tumawag ng assistant mula sa baba at agarang dinala sa operating room si Aurora upang maisalba ang kanyang buhay at ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ng pagmamahal sa iba, hindi sa sarili si Aurora. Nang sila ay patungo sa operating room, hinawakan na sa braso ang isa sa mga nurse. Ligtasin niyo ang anak ko, nangihinang bilin nito. Samantala, pagkatapos sa mga nangyari sa kanila, ay nasa na niyang yakapin ng babae, pero agad itong tumayo at ang wika, I want you gone before I finish taking a shower. Wika nito. What? That's it? Tanong nito sa pag-aakala, nabibingi lamang siya. You heard me. Within 10 minutes, darating ang asawa ko dito. You don't want him to see you lying naked in our hotel room, right? Dagdag pa nito. What? Dapat sinabi mo kaagad. Dali-dali ito nagbihis at kumahog, likumin ang kanyang mga kasuotan. Goodbye, Spencer. Mahinang sambit ni Rosario at agad na pumasok at nilak ang kanyang pinto sa banyo. Nang marinig niyang sumarado na ang pinto ng hotel room, isa ka na nalabas ang pinipigilang damdamin. Agad itong nagtungo sa inodoro at sumuka ng sumuka. Dirang-diri siya sa kanilang ginawa na umabot sa puntong sukang-suka na siya. Halos wala na itong mailabas, pero nandoon pa rin ang pandidiri niya kay Spencer at sa kanyang sarili. Pero wala siyang magawa. Ito ay kailangan sa katatagumpay ng kanilang mga plano. Binuksan niya ang shower at saka pumesto sa ilalim nito. Kasabay ng pagpatak ng tubig ay ang pag-agos sa kanyang mga luha. Walang tigil niyang kinuskos ang bawat bahagi ng kanyang katawan na walang humpay na sinimsim, hinalikan at tinawakan ng dating asawa. Magsaya ka ngayon dahil bilang na maliligayang araw mo, Spencer Valdemesa. Matapos linisin ang kanyang sarili, ay lumabas ito ng banyo nakatapis lang, nagtungo sa closet at nagbihis, at sabay nagpika. Nakuha mo ba ang lahat, Russo? Wala sa madilim na bahagi ng kusina, kung saan siya naglagay, ay isang figura ng lalaki ang lumabas. Oo, madam, nakuha ko lahat-lahat. Good. Burahin mo lahat ang maaayos na litrato. Itara mo lamang ang mga litrato na napapakita ng kanyang pagdanasa at pamimilit sa akin. Wala sa labi hanggang dito. Roger, madam, alam ko nang gagawin ko, kagaya ng napag-usapan natin. Wika nito. Nagtungo si Rosario kung saan niya tinago ang smartphone ni Spencer. Inahagis ito sa reporter. Oh, bonus mo. Pagdating ng panahon, gusto kong ikaw ang magsiwalat lahat ng kanilang baho. Maghintay ka lang ng ilang buwan. Kuhanin mo ang lahat ng kailangan mo at ibalik mo sa akin sa makalawa. Madam, salamat. Aalis na po ako. Ikaw nang bahala dito. Kakailanganan nito sa pag-iimbestiga. Uuwi na ako at siya ngay umalis na ng tuluyan. Habang nasa daan patungong ospital, ay hindi mapigilan pa ni Spencer ang mapangiti. Para sa kanya,
sadyang napakaganda ng araw na ito. Nakuha niya muli ang kontrata. Salamat kay Rosario. Rosario, naisip na naman niya. Inaalaala ang lahat ng ginawa sa babae. Pasipol-sipol pa ito hanggang sa bigla niyang maalaala ang asawa ilang kilometro bago makarating sa ospital. Bibilhan ko na lamang siya ng bulaklak para pambawi. Sambit pa nito at yun nga ang kanyang ginawa. Bago siya bumaba ng sasakyan ay napansin niya wala ang kanyang cellphone. Hinanap nito sa ilalim, sa kanyang lalagyan at maging sa bulsa pero wala talaga. Naisip niya bumalik sa hotel pero nalaalan sinabi ni Rosario. At upang maiwasan ang pagkikita nila ni Daniel, napasya ito ipagpaliban ang smartphone. Halos madaling araw na nang dumating siya ng hospital. Masaya ito naglakad patungong kwarto ng asawa. Naganda ito na masayang pagbate. Hello, mahal kong asawa. Bulaklak para sa... Pero natigilan siya na makita walang tao sa room at tanging ang magulong kwarto lang na may bakas ng dugo ang kanyang nadatnan. Dito na siya nakaramdam ng kaba. Agad siya nagtungo sa nurse station. Nurse, nasaan ang pasyente sa VIP 1? Nag-aalala niyang tanong. Mr. Valdemesa, naku, kanina pa po kayo hinihintay ng doktor. Nasa critical na kondisyon po ang inyong asawa. Nasa operating room po siya ngayon. Paliwanag ng nurse. Ha? Anong operating room? Bakit? Ano nangyari sa asawa ko? Sigaw nito. Ipanaliwanag ng nurse ang nangyari. Kaya naman dali-dali nagtungo si Spencer sa waiting area sa labas ng operating room kung saan nadatnan ang kanyang ina. Mama, sigaw pa nito. Ano nangyari kay Margarita? Hindi ba't sabi ko sa inyo ay kayo muna magbantay sa kanya? Bakit niyo pinabayaan? Nagagalit pang pinano ni Spencer ang kanyang ina. Hindi malang naisip ang sarili niyang pagkukulang at kasalanan bilang asawa. Pero imbis na talakan siya ng kanyang ina, ay tinangan siya nito mula ulo hanggang paa. Kinuha mula sa kanyang kamay ang bulaklak na para sa kay Aurora na kinikilala niyang asawa ngayon. At bigla siyang sinampal ang ina na mag-asawang sampal gamit ang bulaklak. Nasugatan si Spencer sa kanyang pisngi kung kaya sumagot ito. Mama, anong problema mo? Pero imbis sa salita, ay panibago magkasawang sampal ang kanyang napala at sa panahong ito, palad na ang ginamit ng kanyang ina